Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan, no? At ngayon pag-uusapan natin, no, ang masamang balak ng China na unti-unti nang nabubulgar, no? Ito ay ilang dekada nang iniimpluwensya ng mga komunista, no, ang mga iba't ibang bansa para sa kanilang maitim na layunin. Yan ang ating alamin mula sa channel ni Pinoy Mystery Channel. Alright, nandiyan po sa baba yung kanyang channel link mga babayan. Don't forget to subscribe sa kanyang channel. At kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Masamang balak ng China, unti-unti nang naibubulgar. Ilang dekada nang iniimpluwensya ng mga komunista ang iba't ibang bansa para sa kanilang maitim na layunin. Actually mga kababayan, no, yung ginagawa ng China ngayon, kung makikita natin, no, pang-impluwensya, no, pinapasok nila paunti-unti, no, gumagawa sila ng isang trap na kung saan, no, hindi makakawala yung isang bansa, no. Let's say magpapautang sila sa isang bansa, no, tapos medyo mataas yung interest, no, at pagka hindi na nakautang yung bansa na yun, sigurado, no, malamang sa malamang ay kukunin na yan ng China. Ganyan ang diskarte ng China, no? Gamit ay mga galamay nitong negosyante upang mamili ng ari-arian at lupain. Mga Chinese agents sa universidad at pamahalaan. Exactly, ganyan yung nangyayari dito sa Pilipinas mga babayan. Yung ginawa nila, no, ng mga pogo, 'di ba? Nabunyag, no, na etong mga pogo na to, no, bumibili, no, ng ektaryang lupain, no, dito sa Pilipinas, 'di ba? At sinasabi nga na eto, no, malamang sa malamang nasa loob po ng plano ng China, no, na magkaroon sila ng malawak na lupain dito sa Pilipinas, no, gamit yung mga iba't ibang negosyante. 'Di ba? 'Yun ang nagiging problema natin dahil kung kunyari ganito, no, isang area, no, dito sa Pilipinas, let's say Tarlac or Nueva Ecija, 'di ba? Napakalawak ng lupain diyan na pinagsasakahan. Okay, so bibilin nila yung sakahan na 'yon. Yeah, yung area na 'yon, at ang gagawin nila, i-convert nila, no, into industrial or gagawin nilang mga building yan, no. So mababawasan yung production ng pagkain natin, no. Imbis na meron tayong sakahan diyan na nakakapag-produce ng pagkain para sa mga Pilipino, mawawala yon, no. Isang trap yon mga kababayan na makikita natin, na kung saan ang mangyayari, kinakapos tayo ng pagkain, no, mag-o-offer ang China sa atin, yun na, mag-i-import na tayo sa kanila ng pagkain. Tayo ngayon, no, yung dating merong mga taniman, mga sakahan, no, na i-convert ng China into mga building, wala na. 'Di ba? Wala na tayong magagawa ron. Hindi mo naman na pwedeng gibayin uli 'yon. 'Di ba? Dahil iba na 'yung nagmamay-ari noon. 'Di ba? So sana lang, no, naiisip din 'yan ng mga nagbebenta ng lupa, no, ng mga Pilipino, para lang kumita sila, pero hindi nila alam, no, na sambayan ng Pilipino ang naghihirap. Lahat tayo hanggang do sa kaapu-apuhan nila, no, magkakaroon ng epekto 'yan, 'di ba? Pangkontrolin ang takbo ng politika. Dahil dito, malakas ang loob ng mga komunista magbanta at mamerwisyo sa kanilang mga kapitbahay. Pero siguradong magugulat ka sa malalaman mo na isa-isa nang tinatanggal ng Amerika ang kontrol ng China sa bansa bilang sagot sa peligrong dala ng mga komunista. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Kung dati inaakala natin na yung ginagawa ng China pagtulong, no, sa mga bansa na maliliit. Pero lately, no, nalalaman at namumulat ang ating mga kaisipan, no, na estratehiya pala yan ng China, no, na para masakop o mapaluhod, no, ang isang bansa, 'di ba?
Mainit ang balitang lumalabas ngayon sa pambubuli ng China, hindi lamang sa Pilipinas, pati na rin sa iba pang mga bansa katulad ng Japan at Indonesia. Kaila sa marami na malakas ang loob ng mga komunistang mambulas sapagkat napasok na ng kanilang impluensya ang maraming nasyon. Nagkalat ito ng mga espiya sa mga universidad at ilang sangay ng pamahalaan upang kumuha ng masiselang impormasyon o intellectual property. Nagpadala din ng mga agent na nagpapanggap na negosyante sa malalaking kumpanya para mamili ng ari-arian at mga lupain. Yan na nga. Naglunsad din ito ng malaking proyekto, ang Belt and Road Initiative, para pampautang sa ibang bansa. Bukod Ayan. dyan, malaki ang kita ng China sa international trade. Ilan lamang ito sa dahilan kung bakit walang takot ang mga komunista na mambuli sa mga maliliit na bansa. Kumbaga, marami ang umaasa sa China pagdating sa kanilang ekonomiya. Bakit mo nga naman kakalabanin ang nagpapayaman sa iyo? Ito yung tinatawag nilang leverage, gamit ng mga inchik para walang pumalag. Batay sa pahayag ng Air University na hinihigpitan ng China ang hawak sa mga Pilipino. Ilan sa mga dahilan nito ay China ang may pinakamalaking ambag sa kalakal ng Pilipinas. Yan na nga. Ang pagdami ng mga investment at proyektong sinusuportahan ng mga inchik sa Pinas at ang pagbili ng shares sa malalaking kumpanya katulad ng National Grid Corporation of the Philippines at Ano pa yan? Dito Telecom na pinasok na ng mga inchik. Diba? Yung National Grid Corporation, no, nalaman natin, 'di ba? Na yung stockholder pala ay mga Chinese. Imagine ninyo 'yon. Ang laki pa nung share nila, 'di ba? So posibleng mahahawakan talaga tayo eh. No, pag hindi tayo sumunod, no, sa kagustuhan ng China at patuloy, no, yung paglaban natin sa China, eh baka isang araw palagi na lang brownout sa Pilipinas. 'Di ba? So yun yung kailangan masolusyonan agad, 'di ba? Dapat mabawi ng gobyerno yung control, no, diyan po sa mga ganyang mga pangangailangan natin. Imagine niyo, National Grid Corporation, kuryente 'yan, no? Kung walang kuryente, hindi tatakbo ang mga negosyo, ang mga industriya sa Pilipinas. So kung kokontrolin ng China 'yan, wala na, no? Babagsak at babagsak talaga ang Pilipinas. Medyo hindi pa common knowledge sa Pinas na sa batas ng China, ang lahat ng kumpanyang inchik ay kontrolado ng mga komunista. Biruin mo, kung gugustuhin ng China, pwede nitong isabuta ang daloy ng kuryente sa bansa at diba? i-hack ang lahat ng nakakonekta sa Dito Telecom. Bukod dyan, binalita ang pagdagsa ng mga estudyanteng inchik sa Cagayan Sa at payo. mayayamang negosyanteng namimili ng mga apartments at lupain kung saan-saan. Noon lang isang linggo, inulat ng Inquirer ang nahuling Pogo Hub sa Bataan na gumagamit ng black market bank. Ang mga underground banking ay nagagawa lamang kung matatag ang kapit nito sa Pilipinas. Patunay na napasok na ng mga komunista ang bansa. Around 400 illegal offshore gaming Nakakabahala operations yan. could be operating as scam farms in the Philippines. That's according to the president. Ang pag-infiltrate ng mga inchik ay nakitang peligro sa maraming bansa katulad ng Amerika. Kaya nagkaroon ng bipartisan na pagsang-ayon o buong gobyerno kasama ang oposisyon at ang mga nakapwesto sa Amerika nagkaisa na puksain ang impluwensya ng mga komunista sa kanilang bansa. Pinahayag sa Successful Farming noon lang buwan ng Setyembre na naipasa sa Kongreso ang panukala na maglilimita sa mga banyagang bansa katulad ng China na magmay-ari ng lupain sa Estados Unidos. Sinabi na ang CCP o ang mga komunistang inchik ay naghahangad na pilayin ang Amerika. Nagreklamo ang isang inchik na senador na si Michelle Au hinggil dito. Isa din sa mga pinaghihinalaang espiya ng China. Siyempre, nagkaisa na ang pamahalaan at hindi siya pinakinggan. Noong buwan din ng Oktubre taong 2024, inulat ng AP News na binan ng Estados Unidos ang ilang produktong galing sa China, kasama yung galing sa isang malaking kumpanya ng bakal. Sa Nikkei Asia, binalita noong ika-29 naman na pinagbawal sa Amerika ang pag-invest sa malalaking tech company ng China.
lalo na yung gumagamit ng AI. Sinabi din ito sa The Fortune na titigilan na ng Amerika ang pagsuporta sa mga kumpanyang inchik. Ilang buwan na lang ang hinihintay bago iban ng tuluyan ng sikat na app na TikTok sa buong Amerika. Kasama rin yung iba pang app na kontrolado ng mga komunista. Bagamat naglunsad ng protesta ang China at nagpahayag ng maraming palusot ang TikTok para hindi sila maban. Pero nagpasya na ang bipartisan. Bukod dyan, talagang inaalis na ng mga Amerikano isa-isa ang masamang impluensya ng China sa bansa, lalo na yung mga nag-espiya, katulad ng binalita sa BBC buwan ng Agosto taong 2024 na isang inchik ang kinasuan na isang agent ng PRC. Sa sumunod na buwan, binalita ng Al Jazeera na isang aide naman ng gobernador sa New York ang inakusahang Chinese spy, si Lin Dasun. Sa sumunod ulit na buwan ng Oktubre, pinahayag sa Fox News na 5 estudyante sa Universidad ng Michigan ang kinasuhan na nag-eespiya sa mga base militar. Sinabi pa na kailangan tapusin ang mga ugnayan ng universidad sa China. Kaya ngayon, inulat sa press release hinggil sa China Week sa Amerika na nagpasa ang Kongreso ng mga 25 panukala upang labanan ang impluensya ng mga komunistang inchik. Anong aral ang mapupulot dito? Ang mga hakbang na ginagawa ng Estados Unidos upang hadlangan at sugpuin ang lumalawak na impluensya ng China sa kanilang bansa ay ginagaya na rin sa Europa. Marahil isa itong halimbawa para sa Pilipinas na unti-unting alisin sa bansa ang mga galamay ng komunista sa politika at sa ekonomiya. Dahil kung magkakaganon, kung mahuli ang lahat, baka isang umaga ay magising ang sambayanan at probinsya na tayo ng mga inchik kung saan mga komunista ang namamahala sa buong Pilipinas. Hindi ba't sinabi yan na whoever controls you is your master? Yun na nga yun, mga kababayan, no? Pwede na tayo maging probinsya ng China. So tawag dito? Masusunod na yung kanilang kahilingan. Yun, no? Yun kung pababayaan ng gobyerno natin, no, na manghimasok, no, o maghari-harian ng China dito sa Pilipinas. Kagaya nga ng sinasabi natin palagi, no, na dapat yung mga importation na yan, yung mga export and import na yan, 'di ba? At mas mas proteksyonan natin, no, yung mga produkto natin, no, yung local na products natin, 'di ba? Pagka yung mga, especially yung mga galing China na yan, 'di ba? Alam naman natin may hinang klase yan, no? Pwede siguro taasan natin yung tax nila. 'Di ba? Taasan natin, no, para mas konti lang yung pumasok na produkto rito. Kontrolin din hangga't maaari. 'Di ba? Mas mag-focus tayo kung ano yung meron tayo dito sa Pilipinas. Dahil kung titignan natin, magagandang klase rin naman yung mga gawa dito sa Pilipinas, 'di ba? Yung locally manufactured na mga produkto, matitibay din naman. Bakit tayo kailangan mag-import ng ibang mga bagay, no, mula diyan sa China na hindi rin naman talaga natin napapakinabangan? Sa totoo lang, no, bumibili tayo ng mga produkto galing China, madaling masira, nadadagdagan yung basura dito sa Pilipinas. 'Di ba? Itatapon mo rin Itatapon mo rin, bibili ka uli, pag nasira tapon na naman, 'di ba? So hindi naman talaga tumatagal. Nag-aaksaya ka lang din ng pera sa pagbili mo ng mga produkto na 'yan. 'Di ba? So medyo pili-piliin lang natin kung ano yung mga dapat natin bilhin at support local manufacturing ng Pilipinas, ng mga produkto natin, local products, suportahan natin 'yan. 'Di ba? Alright, so yan muli, anong masasabi ninyo, no, dito sa video na to, no? Dapat nga bang gayahin ng Pilipinas, no, ang ginawa ng Amerika na kung saan, mga kababayan, no, pinipigilan na nila, no, yung nagiging impluwensya ng China, no, sa bansang Amerika, at yan po ay ginagaya na rin, no, ng ibang bansa. Ano sa palagay ninyo? Comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel, and please don't forget to subscribe sa channel ni Pinoy Mystery Channel, no? Kita-kits tayo sa ating next video upload. I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Peace. I'm out.